Minsan, ang isang bagay na sa tingin natin ay walang mali siya at harmless, ay siya palang bagay na magdadala ng kakaibang pagsubok sa ating buhay. Ano ba ang gagawin mo para lang makalabas sa isang gulo ng buhay mo na ikaw mismo ang may gawa? Dear Mama Mia, isa lang akong ordinaryong housewife. Isang tipikal na may bahay, in a sense na isa akong self-appointed home manager ng tahanan namin na may 3 anak at isang butihing asawa na nagsisikap para magkaroon kami ng isang tahanan na hindi man masasabing marangya, pero nandun naman ng lahat ng aming pangangailangan at hindi naman sinasalat sa aming pamumuhay. Bata pa ako nung mag-asawa ko, Mama Mia. Nasa early 20s pa ako noon. Nagpakasal kaming 2 ni Paul. Isa siyang guro sa isang pampublikong paaralan. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Mercy. Nabuntis ako ni Paul sa 2nd taon ng aming pagsasama. Pero nagplano kami pagkatapos nun. Nag-rhythm method kami at 10 taon na ang panganay namin nang naisipan naming sundan ito. At pagkaraan ng 2 taon ay nasundan agad ang pangalawang anak namin. Tsaka namin naisip na magbalik ulit sa pagpaplano ng pamilya dahil mahirap magpalaki lalo na kapag marami ang inyong mga anak. Mama Mia, dumaan din naman sa maraming pagsubok ang aming pamilya tulad ng karamihan. Hindi naman siguro maiiwasan yon. Dahil normal naman sa isang pagsasama na magkaroon ng mga hindi pagkakaintindihan. Pero pareho kami ni Paul na nagsisikap na ma-preserve ang aming pagsasama, Mama Mia. At habang nagtatagal kami ay parehong tumitibay ang pagtitiwala namin para sa isa't isa. Ang mutual trust ang isa sa pinakamatibay na pundasyon ng isang successful marriage. Pero Mama Mia, sa buhay mag-asawa ay hindi talaga siguro maiiwasan ang mga tukso. Nakapag-abroad ako para tulungan ng mister ko na makapagpundar kami para sa kinabukasan ng aming mga anak. At ang mga nakasanayan naming paglalambingan ni mister ay sa telepono na lang at sa pagitan na lamang ng mga sulat at mga video call namin ginagawa. Mama Mia, hindi ko alam kung maiintindihan mo ko. Pero bilang isang babae, meron talaga kaming panahon na sa ayaw man at sa gusto namin ay napupukaw talaga ang aming pagkababae. Kapag dumarating ang mga fertile periods namin ay talaga namang hinahanap-hanap ng aming katawan, lalo na ng katawan ko, Mama Mia, ang nakasanayan namin ni mister na gawin gabi-gabi. At dahil magkalayo kaming dalawa ay dinadaan ko na lang sa paliligo at pag-uukol ng higit na atensyon sa aking trabaho at iba pang pagkakaabalahan para mawala sa isip ko ang hibla ng aking pagnanasa. Mama Mia, sa unang taon na malayo ako sa asawa ko ay nagawa kong maging celibate. Kahit pa sa katindihan ng aking mga paghahanap sa gabi at pangungulila ko sa aking mister, ay hindi talaga ako natuksong maghanap ng ibang papawi ng init ng aking katawan. Ni hindi ko inisip, Mama Mia, na paligayahin ko ang sarili ko sa sariling sikap. Subalit ng mga sumunod na taon, siguro sa impluwensya na rin ng mga nakakausap kong mga kaibigan, ay nagayak ako, Mama Mia, na mag-surf sa internet at pasukin ang iba't ibang online websites nang para sa mga katulad kong nangungulila at naho-homesick.
Naisip ko noon, Mama Mia, na wala naman sigurong mawawala sa akin at wala namang physical na contact na pwedeng mangyari unless na gustuhin ko talagang makipagkita ng personal sa mga makakausap ko sa website na yon. At doon ko natuklasan, Mama Mia, kung ano talagang totoong sexualidad ko. Mama Mia, natu-turn on ako kapag pinagnanasaan ng mga kalalakihan ng katawan ko. Naging conscious ako na may mga sexual innermost desires pala ako na nakatago sa bahagi ng aking pagkababae. Ang buong akala ko, Mama Mia, ay isa lang akong pangkaraniwang babae. Yung mga hindi masyadong mahilig sa mga bagay na ganon. Yung ang totoo o ang tipo ay yung mga lalaking mga magiginoo at mga lalaking mapag-alaga sa pamilya. Pero Mama Mia, natuklasan ko nung sumali ako sa mga websites na yon na may itinatago pala akong kakirihan sa aking katawan. Yun bang nagkakaroon ako ng kakaibang satisfaction pag kinukunan ko ang sarili ko sa mga intimate poses at pinagmamasdan ko ito? At naiisip ko kung papaano maglaway ang isang lalaki kapag napagmasdan ang mga larawan ko. Natuklasan ko, Mama Mia, na isa pala akong exhibitionist. Pero dahil sa upbringing ko ay very tame naman ako. Very tame pa rin naman ang mga sexy poses na ginagawa ko at kinukunan ko ng litrato gamit ang cellphone ko. Mama Mia, nagpa-member ako sa isang website na nagbibigay laya sa mga sexual fantasies ko. At sa site na yon ay maraming members na naging online boyfriends ko. Pero Mama Mia, nakatago naman doon ang totoo kong katauhan. Siyempre ayoko naman na mabulgar sa lahat kung sino talaga ako. Kaya naman may alias ako sa website na yon. At sa totoo lang, hindi ko rin pinapakita ang aking mukha doon. Tanging katawan lang talaga. Doon ko rin natutunan, Mama Mia, ang makipagtalik gamit ang telepono. Gamit ang text, makikipagpalitan ng mga revealing na mga pictures, pero hanggang sexy pictures lang ang pinapadala ko sa kanila at wala namang frontal nudity. Hindi naman ako tuluyang naghuhubad sa mga litrato ko, Mama Mia. Hindi ko kinukunan ang mga ari ko at ang mga pribadong parte ng katawan ko. Tanging mga sexy pictures lang talaga. Pero yung mga lalaking nagpapadala sa akin, Mama Mia, ay kinukunan talaga nila ang kanilang mga pribadong bahagi ng kanilang katawan at kung minsan ay with matching audio at video pa. Mama Mia, hindi ko ipagkakaila sa inyo na natu-turn on ako sa mga videos at pictures na pinapadala sa akin. Lalong-lalo na kapag ang mga pinapadala sa aking audio at video ay binabanggit ng lalaki ang pangalan na alias ko sa website na yon. Yung hindi ko magawa sa personal ay nagagawa ko sa mundo ng cyber. Yung mga wildest dreams at mga fantasies ko ay nare-realize ko sa cyber, Mama Mia. At least ang naiisip ko doon ay safe naman ako at ang kasal naming dalawa ni Paul. Walang mga komplikasyon na dulot yun sa mga ganitong relationships dahil hindi naman ito totoo at pawang pang online lang. Mama Mia, doon ko rin natutunan kung papaano ko ba paliligayahin ang sarili ko habang nakikipagtalik sa pamamagitan ng telepono o sa pamamagitan ng text. Sa online website na ito, Mama Mia, ay ganap kong pinalaya ang aking wild side na tinatago ko o hindi ko alam ng napakahabang panahon. Nadiskubre ko rin na sa ganitong setup, Mama Mia, ay may dalawa akong personalidad na pwede ko palang pagsabayin. Sa tunay na buhay,
ay isa akong ideal wife. Pero sa mundo naman ng cyber ay isa akong wild na babae. Kapag pinagmamasdan ko ang sarili ko sa salamin ay ganap ko nang nasasabi, Mama Mia, na proud ako sa sarili kong katawan. Kung noong una, Mama Mia, ay kinakahiya ko ang katawan ko, ngayon ay hindi na. Naiisip ko na kahit pa 3 na ang naging anak ko at nasa ika-4 na dekada na ako ng aking edad, ay marami pa rin ang nagsasabi sa mga naging boyfriends ko online na isa akong hot na babae, Mama Mia. Isang MILF na ayon sa definisyon ng Wikipedia ay isang sexually attractive middle-aged woman na may mga anak na. Ewan ko, pero ang pangungulila ko sa abroad ay pumukaw sa aking nakatagong mga fantasies, Mama Mia. Natuklasan ko ang tungkol sa sinasabi nilang sapiosexuality. Natuklasan kong sexually attracted ako sa mga lalaking mga matatalino. At physically attracted naman ako sa mga bata at medyo chubby na mga lalaki na halos kalahati ng edad ko. Pakiramdam ko kapag ganito ang aking mga nagiging online boyfriends ay nakakaramdam ako ng super boost sa aking ego. Yun bang masarap sa pakiramdam na pinagnanasaan pa ako ng mga lalaki na higit bata talaga ang edad kaysa sa akin. Pero natatakot naman ako na maganap ang dapat maganap sa personal na buhay. Parang gusto ko lang silang takamin, Mama Mia. Parang nagbibigay lang sa akin ng sexual kick na maging isa akong mapanuksong alindog na pumupukaw sa pagnanasa ng mga nakaka-chat ko online. At Mama Mia, dito na nga kami nagkakilalang dalawa ni Fred. Bukod sa pagiging isang simpleng may bahay, ay mahilig rin akong mag-bake ng cake at mga pastries. At ang hobby ko na ito ay ginawa kong negosyo sa abroad, Mama Mia. Bukod doon ay may pwesto kami sa harapan ng bahay namin noon at nilalagay ko rin ito online. At dahil masarap ang ginagawa kong mga cakes at pastries, ay marami talaga akong natatanggap na mga orders online, Mama Mia. Kaya naman naging abala ako sa aking libangan na ito at kahit papaano ay nakakatulong din ito para maiwasan ko ang mundo ng website, Mama Mia. At nakakatulong din ito para mas makapag-ipon ako ng pera pantulong sa gastusin namin sa bahay. Mama Mia, sa pamamagitan ng baking, pag-aalaga ko noon sa mga anak ko at sa pagiging bedmate ni Paul ay sumisingit pa rin, Mama Mia, ang nakagawian ko na pakikipagharutan sa mga anonymous na mga lalaki online. Hanggang sa nakauwi na nga ako sa Pilipinas, Mama Mia. Kahit nakauwi na ako ay para bang nakasanayan ko na mayroon akong karelasyon online. Hindi ko naman naiisip na cheating yon, Mama Mia, dahil wala namang nangyayari sa amin at hindi nga niya alam ang totoong pagkatao ko. Hindi ako satisfied sa mister ko at sa sex life naming dalawa. Sa tingin ko, totoo ang sinasabi nilang life begins at 40. At ang married life ay isang real challenge para mawala ang monotony ng married life routines, Mama Mia. Sa stage na ito kasi, dito nararamdaman ang kasawaan. Parang nakakaumay na ang married life. Kumbaga sa pagkain ay nakakaumay na paulit-ulit na sequence ng married life. Kaya sa stage na ito ay mas tumitindi ang paghahanap ng mga pampaspice up ng relasyon. Kaya sa stage ding ito ay nagkakaroon ng maraming hiwalayan sa mga mag-aasawa. At ayokong mangyari sa amin yun ni Paul, Mama Mia. Malaki na ang naging puhunan naming dalawa sa aming pamilya. Hindi lang financially, kundi maging emotional investment ay malaki-laki na talaga ang naitaya naming dalawa ni Paul. Kaya naman naisip ko, Mama Mia, na dapat maging practical ako
Pwede akong pumasok sa isang illicit relationship pero dapat walang involved na serious emotional involvement. Yun bang tikiman lang? Yung masaya kami na pagbigyan ng aming mga innermost desires pero walang pag-aangkin? Sapagkat iisa lang talaga ang nagmamay-ari sa akin at ng katawan ko. At ito ay ang lalaking pinakasalan ko at ang lalaking ama ng aking mga anak. Mama Mia, minsan na wala akong magawa sa bahay, habang naghihintay ako kay Paul, ay pinagpatuloy ko ang aking baking business. Mama Mia, nung una ay medyo nabibusy pa ako dahil masyadong marami ang order kasi nga may mga holidays noon. Pero ganun siguro talaga ang business pagdating sa mga cakes at pastries, lalo na kung wala ka naman talagang magandang pwesto, ay hindi talaga ito araw-araw na malakas. Hindi araw-araw na maraming orders. Hindi araw-araw na abala ka. Kaya naman Mama Mia, sa mga araw na hindi ako abala, aaminin ko na napapasilip pa rin ako sa website na yon. At maging sa group chat Mama Mia ng mga babae at lalaki na nag-iisa sa abroad ay nandoon pa rin ako. Syempre, hindi ko tunay na account ang pinasok ko sa GC na yon, kundi ang aking dummy account. Ayoko kasing malaman talaga nila ang totoong pagkatao ko. Hindi na naman ako nagre-reply doon sa mga messages sa GC. Nakikibasa lang ako, nakikitawa at nakikimarites sa mga pinag-uusapan nila. Pero Mama Mia, ang malaking pagkakamaling nagawa ko ay nung pinasok ko doon ang business ko. Naiisip ko kasi na mahina talaga ang cake lalo na pag walang okasyon, kaya naman naisip ko na mag-post doon sa GC namin. Sunod-sunod na ang mga naging likes at naging papuri sa mga gawa ko Mama Mia. At habang naghihintay ako na maluto sa oven ng mga chiffon cake na ginawa ko, ay nakakatuwaan kong mag-scan sa phones ko ng iba't ibang reaksyon tungkol sa aking mga post doon sa GC namin. Mama Mia, meron doong isang tao na nakapukaw ng aking atensyon. Mama Mia, kakaiba siya kapag nag-comment sa aking mga pinopost o sinishare doon sa GC namin. Yung iba kasi Mama Mia ay naka-heart emoji lang. Wow, ang sarap naman yan. Congrats. Ganun-ganun lang ang messages nila at kung minsan ay may mga umu-orders at pinapa-deliver sa mga pamilya nila sa Pilipinas. Pero Mama Mia, itong isang lalaki na itago natin sa pangalang Fred ay kakaiba kung mag-comment at mag-react sa aking mga pinopost at sinishare sa aming GC. Ang una kong napansin, Mama Mia, ay ang estilo ng kanyang pagsusulat ng kanyang mga komento tungkol sa aking pastries. Mama Mia, malalim siya kung magsalita ng Tagalog. May mga bagay at mga salita pa na hindi ko maintindihan kaya sinisearch ko pa talaga online kahit na medyo naiintindihan ko naman kapag binasa ko ng buo. Mama Mia, dahil sa ginagawa niya ay nakikiliti niya ang imahinasyon ko. Nai-imagine ko kung ano ang itsura niya. Nai-imagine ko rin Mama Mia kung papaano kaya pag magkausap na kaming dalawa. Hanggang sa may naisip akong kapilyahan isang araw Mama Mia. Pinadalhan ko siya ng isang private message. Hindi ko talaga ugaling magpadala ng private message mula sa GC namin. Ako ang mas pinapadalhan ng mga private messages ng mga lalaking nakakabasa at nakakakita ng aking mga pinopost sa group chat na yon. Kaya naman laking tuwa ko talaga nung sumagot siya sa private message ko. At laking tuwa ko nang magbigay siya sa akin ng private email address niya. Agad ko siyang pinadalhan ng email. Subalit 4 na araw na ang lumipas ay hindi pa rin niya sinasagot ang email ko.
In short, Mama Mia, na-ignore ang beauty ng lola nyo. Medyo masakit sa ego ko yon na hindi niya pinansin ang email ko samantalang maraming nagkakandara pa sa akin na makipag-chat na mga lalaki sa GC na yon. Pero nang mag-login ako, Mama Mia, ay nabasa ko na may private message pala siya sa akin. Akala mo makakawala ka sa charm ni Inday ha? Sabi ko habang nangingiti kong binabasa ang pinadala niyang mensahe. Natutuwa akong basahin ang mga messages niya, Mama Mia. Maramdamin ang dating ng kaniyang mga private messages at mabilis siya. 3 email pa lang naka-I love you na agad siya sa akin. Pare-parehas lang talaga ang mga lalaki. Huwag ka lang magpapakita ng motibo na kadiga na agad. Yun ang sabi ko sa sarili ko, Mama Mia. At hindi naman naiiba si Fred sa mga lalaking yon. Pero pansin ko talaga ang pagiging magaling niyang writer. Maganda ang dating ng mga emails niya. May pinag-aralan siya. Yun ang impresyon ko sa kanya. At ang sabi ko nga sa iyo, Mama Mia, ay attracted talaga ako sa mga matatalinong lalaki. May kiliti akong nadarama kapag ang lalaking kausap ko ay matalino. Ang impresyon ko, ang mga lalaking matalino ay mga lalaking magagaling sa kama. At isa pa sa mga ugali ko, Mama Mia, ay ayoko talagang nambabasted. Parang ayokong makasakit ng damdamin, lalo na kapag damdamin ito ng isang lalaki na humahanga sa akin. Ewan ko, pero naging motto ko na ang sinasabi nilang collect and then select the best. Mama Mia, aaminin ko na hindi naman ang asawa ko ang first boyfriend ko. Marami akong naging boyfriend bago si Paul, pero tanging kay Paul ko nakita ang future ng magiging pamilya namin. Kaya nga siya ang pinili kong pakasalan. Pero Mama Mia, ang akala ko noon na isang harmless palitan lang ng mga messages namin ni Fred ay hindi pala yun ang nangyari. Mama Mia, maniwala ka't sa hindi ay hindi kami nag-uusap ni Fred ng tungkol sa sex. Kabaliktaran nga noon ang pinag-uusapan namin. Hindi ko alam kung papaano ako nakahanap ng isang lalaking makadiyos sa GC na yon. Para bang kakaiba talaga siya? Mama Mia, unti-unti ay sinasabihan niya ako ng tungkol sa Diyos. Wala siyang sinasabi sa akin tungkol sa relasyon, tungkol sa sex, o kahit anong tungkol sa mga atraksyon, Mama Mia. Ang tanging sinasabi niya sa akin ay ang faith niya kay God, ang paniniwala niya sa Diyos, Mama Mia. Isang araw, Mama Mia, ay tinanong niya ako kung naniniwala ba ako na may Diyos. Mama Mia, ang sagot ko ay oo. Pero nabigla ako sa sinabi niya. Kung naniniwala kang may Diyos, bakit ka andoon sa GC na yon? Hindi ka ba naniniwala na paparusahan ka niya sa ginagawa mo? Hindi ka ba naniniwala na ang pagsali mo sa GC na yon ay isa ng malaking kasalanan at isa ng pagtataksil sa iyong asawa? Tanong niya sa akin, Mama Mia. At dahil sa tanong na yon ay hindi talaga ako nakasagot. In-off ko na lang ang cellphone ko at nag-log out na ako sa email ko, Mama Mia. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng kakaibang konsensya dahil sa ginawa ko. Pero nung gabi na yon, Mama Mia, ay nag-iisip ako, bakit nga ba niya ako hinuhusgahan kung nandun din siya sa GC na yon? Bakit parang ako lang ang may kasalanan kung kasali rin naman siya doon? Mama Mia, pinalipas ko ang ilang araw na hindi ko binubuksan ang email ko. Naisip ko rin, Mama Mia, na mag-leave na sa GC na yon, pero hindi ko naman magawa dahil yun na lang talagang
Tanging aliw ko lalo na kung wala si Paul at pumupunta ito sa trabaho. Isang araw ay pumasok ako ulit sa GC na yon. Nung nakapasok ako doon, Mama Mia, ay bigla namang nag-chat sa akin ng personal si Fred. Ang sabi niya ay kung bakit hindi na raw ako nagre-reply sa mga email niya. Sinagot ko siya, Mama Mia, na ayokong hinuhusgahan ako. Humingi naman siya ng tawad dahil hindi niya raw inisip na husgahan ako, Mama Mia. Ang gusto niya lang daw ay mapunta ako sa isang mabuting kalagayan at hindi raw ako nararapat sa GC na yon. Ang sabi niya, Mama Mia, ay hindi pa raw ako tuluyang nagkakasala sa asawa ko kaya dapat ay tigilan ko na yon. Kaya naman ako ang nagsabi sa kanya na tigilan na niya ako kung sesermonan niya lang ako dahil hindi ko naman siya tatay. At dahil sa sinabi kong yun, Mama Mia, ay bigla na lang nag-ring ang cellphone ko. Nakikipag-video call sa akin si Fred. Dali-dali naman akong humanap ng pwesto kung saan ay malalagay ko ang camera ko nang hindi niya nakikita ang background ko at hindi niya malaman kung nasaan ako at hindi niya malaman ang itsura ko. Mula leeg hanggang dibdib lang ang pinakita ko sa video call na yon. Mama Mia, doon inamin sa akin ni Fred ang totoo niyang pakay. Ang sabi niya, Mama Mia, ay nabiktima rin daw siya ng GC na yon. Hindi siya kundi ang asawa niya. Mama Mia, sa GC na yon niya nahuli ang asawa niya na may kinakalantari palang iba. Ayaw niya daw na mangyari iyon sa ibang kalalakihan kaya hanggat maaga ay sinisave niya ang mga babae na nandoon. Ayaw niyang masira ang pamilya ng iba. Alam mo, Mercy, hindi naman ako nakikipag-chat sa'yo para akitin ka o para magkaroon tayo ng relasyon dalawa. Ginagawa ko ito para hikayatin ka na tigilan na ito. Hindi ko man nakikita ang tunay mong mukha pero alam ko na maganda ka. At sana wag mong sayangin ang gandang yon. Sana gamitin mo ang gandang meron ka para pagsilbihan ng Diyos at ang pamilya mo. Mama Mia, hindi ko alam pero naiyak ako sa sinabi niya. Doon ko napagtanto kung anong laking kasalanan ang ginagawa ko kay Paul kahit wala namang nangyayari sa amin ng mga lalaking nakakausap ko online. Dinagdagan pa niya ang sinabi niya, Mama Mia. Ang pagkakasala raw ay hindi lang sa gawa. Kapag naiisip mo na mag-cheat ka sa asawa mo, ay pagkakasala na yon. Kapag may tinatago ka ng mga kausap mo online, ay pagkakasala na yon. At lalong pagkakasala ng magkaroon ng mga sikretong relasyon kahit pa nga hindi ito pisikal. Mama Mia, nagpasalamat ako kay Fred at pagkatapos ng pag-uusap naming yon ay pinatay ko na ang cellphone ko. Kinagabihan ay nag-exit ako o nag-leave ako sa GC namin at tinanggal ko ang website na yon sa cellphone ko. Binura ko na rin ang email na ginawa ko para makapasok sa website na yon. Mama Mia, hindi ko alam kung magpapasalamat ba ako at nag-meet kaming dalawa ni Fred. Dahil lang totoo, Mama Mia, ay nahihiya ako sa sarili ko dahil napagtanto ko kung gaano talaga ako kasamang babae. Gaano ako kasamang ina. Naisip ko pa talaga na makipagrelasyon sa iba at makipagtikiman. Habang hindi ko naiisip na naghihirap ang asawa ko sa pagtatrabaho para sa aming pamilya. Habang hindi ko naiisip na dalawa sa mga anak ko ay mga babae. Dalawa sa mga anak ko ay posibleng maging biktima ng website na yon. Mama Mia, pagkatapos ng nangyaring yun ay inamin ko lahat sa asawa ko ang nangyari. Sinabi ko sa kanya ang totoo.
Buti na lang talaga at pinatawad naman ako ni Paul. Ang sabi niya ay ayos lang daw. At least daw alam ko na ngayon na nagkasala ako at least daw ngayon alam niya at sigurado na siya na hindi ko na gagawin ulit yon. Mama Mia, mula nung umamin ako kay Paul ay gumaan ng pakiramdam ko. Mula rin sa araw na yon ay naging mas mabuti akong ina at asawa para sa pamilya ko. Hindi man perpekto Mama Mia pero sinisikap ko na pagbutihin kung ano man ang meron sa buhay ko. Kung hindi man ako ganoon kasatisfied sa sex life naming dalawa ni Paul ay sinasabi ko yun sa kanya. May mga oras at mga gabi Mama Mia na pareho kaming nanonood ng mga tutorials para malaman namin kung paano paligayahin ang isa't isa. Mama Mia, nung una akala ko ay nakakahiya ang bagay na yon. Akala ko nakakahiyang makipag-usap sa asawa mo tungkol sa mga bagay na gusto mong gawin niya sa'yo. Pero nung sinimulan namin ni Paul ang pag-uusap na yon ay hindi naman pala ganun kahirap. Hindi naman pala nakakahiya. Mas nakakahiya naman pala kung gumawa ka ng kasalanan dahil sa tingin mo ay hindi ka nagagawang paligayahin ng asawa mo. Mama Mia, ang maipapayo ko lang sa mga mag-asawang nakikinig ngayon sa kwento kong ito, sana pag-igtingan niyo pa ang komunikasyon ninyo sa isa't isa. Sana mas unahin niyo ang respeto niyo sa inyong asawa kaysa sa sarili niyong kaligayahan. Kung may hindi kayo naiintindihan sa pagsasama niyo at kung may mga bagay na hindi nagpapasaya sa iyo, sana ay sabihin nyo. Sana ay maging open kayo sa isa't isa bago pa tuluyang masira ang relasyon nyo. At para naman kay Fred, Mama Mia, masasabi kong isa siyang anghel sa buhay ko. Kung siguro ay hindi siya ang nakausap ko nung araw na yun, kung hindi siya ang sinendan ko ng private message, ay baka hanggang ngayon ay liloloko ko pa rin ang asawa ko. Baka nga hanggang ngayon ay nakikipag-chat pa rin ako sa iba't ibang lalaki. Baka nga, Mama Mia, ay dumating na ako sa punto na mag-cheat na talaga ako ng pisikal kay Paul. Buti na lang at hindi nangyari yon. Kung nasaan man si Fred ngayon, Mama Mia, hangad ko ang tuluyan niyang kaligayahan. Hangad ko ang mahanap niya ang tunay na kaligayahan na hinahanap niya. Sana ay makahanap siya ng pag-ibig na hindi na ibigay sa kanya ng asawa niya. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa programa niyong ito sa YouTube kung saan Mama Mia ay malaya naming nailalahad ang mga kwento namin sa inyong mga tagapakinig. Lubos na nagpapasalamat, Mercy. Minsan, may mga tao talagang dumarating sa buhay natin para sagipin tayo mula sa lusak na ating kinasasadlakan. Minsan, ang mga taong yon ay estranghero. Minsan, kailangan lang nating makinig. Pero tama naman si Ate Mercy. Dapat pagbutihin ng bawat magkakarelasyon ang komunikasyon sa isa't isa. Binigyan tayo ng Diyos ng bibig at dila upang makapagsalita. Binigyan tayo ng puso upang ilahad ang ating nararamdaman at upang maintindihan ang nararamdaman ng ibang tao sa ating paligid. Naway gamitin natin yon. Naway makipagkomunikasyon tayo lalong-lalo na sa mga taong mahal natin ng maayos at ng totoo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwento ni Mercy, huwag niyong kalimutang i-like at i-follow ang ating page, ang aking Facebook page, Mama Mia CDO. Huwag niyo rin kalimutang i-share ang video na ito. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bagong video tayong i-upload. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong Mama Mia.